og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So ang atong hisgutan karong gabiuna importante sa atong kinabuhi. Kay naghisgot kini mahitungod sa pagpalawom sa atong pagtuo. Kay dili igo nga naa tay pagtuo. Kinahanglan nga atong pagtuo pun-an og letter N. Unsa may mahitabo sa pagtuo kung pun-an og letter N? Mahimo nga pagtuon. Kaya kung kitang Katoliko di ta magtuon, sayon ra ta ilaron sa laing tinuohan. Kay sumala pa dinhi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, gisgutan dinhi nga doon nagyoy mahitabo nga pagpanggani sa mga laing tinuohan. Ug ang mga nabiktima ni ini mao ang atong makaigsuonan nga mga Katoliko na igo ra nagtuo apan walay pagtuon. Basahon nako dinhi sa Roma kapitulo 16 bersikulo 17 o 18 mao kini ang atong mabasa. Paminawan ninyo. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo ni anang mga tao nga mobahin-bahin o mosamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyo nang nadawat. Unsa daw? Ipahimangnoan kita ni San Pablo nga magbantay o maglikay kita sa mga tao nga mobahin-bahin o mosamok pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga atong nadawat. So naay mga tao nga ang ilang intensyon mao ang pagbahin-bahin sa mga Katoliko. Tinuod ba kini karon? Tinuod. Ang mga Katoliko gibahin-bahin sa lain nga mga pundok. Mosaka ang saksi ni Jehova sa mga panimalay sa Katoliko. Mosaka po ang born again. Mosaka ang mga Sabadista, mga iglesia, ang ilang tuyo bahin-bahinon ang katauhan nga mga Katoliko nga nagtuo na sa Ginoo. So mao nang niyon San Pablo nga magbantay. Dayon maglikay kita ni anang mga tao nga mobahin-bahin kanato. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos o salabutan. Kinsay mabiktima na ini? Kadto mga Katoliko nga ubos o salabutan. Buti ba sabot, mino sila sa kabangkaagan sa pagtulunan. Gilimbungan nila ang mga ubos o salabutan. Pinaagi sa matahom nilang mga pulong o pag-ulog-ulog. Musa daw? Limbungan nila ang mga tao sa ilang matahom nga mga pulong. 19. Nalipay ako tuod kaninyo kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko nga magmaalam kamo sa maayong butang apan inosente bahin sa dautan. Mao nang ni atakaron aron nga magtuon, aron nga mahimo ta nga maalamon para makatubag kita sa mga tao nga manakasaka sa kabalayan, magbahin-bahin ug mosamok sa ato nga pagtuo. Kitang Katoliko nagtuo na ta Ginoo. Gidawat na nato ang kamatuoran ay ang simbahan haligi ug sukaran sa kamatuoran. Pero matod sa malang kasulatan, dunay mga tao nga mag house to house. Unsa may atong buhaton ni ini? Unsa man ang isugo kanato sa malang kasulatan? Ikaduhang Juan, versikulo 10 ug 11, kay saraman ka chapter sa verses 10 to 11, mao ni ang atong mabasa. Kung may muanha kaninyo
nga dili magtudlo ni ining pagtulon-ana, ayaw siyang dawata sa inyong balay o bisan gani sa pagtagad kaniya. Kay ang magtagad kaniya nag-ambit sa dautan niyang buhat. Unsa daw? Kung doon na daw mosaka sa atong balay nga wala magdala sa pagtulunan nga ato nang nadawat, matud sa Biblia, dili digikan ako, matud sa Bible, ayaw sila dawata sa inyong balay o bisan gani sa pagtagad kanila, kay ang nagtagad kanila nakaambit sa ilang dautan nga buhat. O sa may buti pasabot nga bersikulo, kung pananglita ng laing tinuhan mo saka sa inyong balay, kay nangayog bugas, kaway kadungag, hatagi. Kung ang imong isig katao laing tinuhan, musaka sa inyong balay, dalag bisita, kay nangayog hinabang, way kapalit og tambal, hatagi kwarta, para makapalit siya tambal. Pero kung ang iyang intensyon sa pagsaka, aron nga padawaton ta sa ilang pagtulunan, nga lahi sa ato na nadawat, matod sa Biblia, ayaw siya dawata sa inyong balay. Kay unsa man day ang sala sa Katoliko, kung mo entertain og lahi nga tinuohan, ang sala gitawag nga spiritual adultery. Duha ka klase ang adultery. Kining magtiayon nga makigrelasyon pa sa dili niya kapikas. Ang tawag ana carnal, kana nga adultery. Pero naay adultery nga spiritual. Buot ipasabot, Katoliko na ka, imo pang sapawan ang imong pagtuo. Ang imong sala espirituhanon nga pagpanapaw. Kaya kitang Katoliko, sa diyang gibunyagan kita, daw sama nga nakasal na kita sa atong simbahan. So kung modawat pataglahi nga tinuohan, ato nang gisapawan ang atong pagtuo. Nakasala kita og espirituhanon nga pagpanapaw. Para makasabot mo, hatagan ka mo analogy. Ikaw, sister. Sa iyong mga sister? Victoria. So, victorious ne, madaugo ne. So, Sister Victoria, naa kay bana. Pananglitan, Sister Victoria, ang imong bana, muadto sa Manila. Kaya dito siya mangempleyo. Binulan siya mauli. Dayon ang imong bana, bisyoso man. Palahubog. Pinulata ka niya. Karon pag-adto niya sa Manila, dunay usa ka lalaki nga buutan, guwapo, disente, kwartahan pag Lord. Sakto trabaho. Dayon muanha sa imong balay og moingon, Victoria, pwede bang maulitaw ko nimo? Wa bitaw din ang imong bana. Okay. Ang pangutana, sister, dawaton ba nimo o dili? Correct. Kung butan ka nga asawa, no matter what ang imong bana bisyoso, no matter what ka nang admirer nimo, buutan, gwapo, disente, kwartahan, dili nimo sa pwedeng sukton. Nga naman, sister? Very good. Tungod kay na anak kay bana. Mao na ang bukat nga rason. Sa ato pa, kung dawaton nimo nakasala ka og adultery, gitawag na carnal. Ato dahil acknowledge ang pag-abot sa atong presidente, Brad Caloy Abuyabor. May gabi, bro. Hey, press. So mao nang di nimo siya dawaton sa imong balay tungod sa rason nga ikaw doon nanay napikas. Kaya kung imo nang dawaton, again, nakasala ka o karnal, nakasala ka pagpanapaw. Maura po na sa atong pagtuo. Ining atong pagtuo na binunyagan nata sa simbahang Katoliko, sa ako nang giingon, daw sama nga nakasal nata sa atong simbahan. Kung doon ay laing tinuuhan, nga musaka sa atong balay, murag mga admirer, magdalag bugas,
tulo ka kilo o duha ba to, pagkapinan pag sardinas o noodles, ato dayon ng dawaton. Kung ang kwartahan ni mo nga admirer kay imong bana to sa Manila magdala og bugas sa kasako, sukton ba nimo? Dili gihapon. Mobalik gihapon ta sa kamatuoran nga di naman pwede. Bisan pa imong deliveran og isa ka dump truck nga noodles, isa ka panel nga sardinas, isa ka kanter nga bugas. Di good ko nimo madani nga sukton ta ka. Kay doon na naman ko'y bana. Sa ato pa, kung inosente ta ni ining magkamatuoran na, dali ra kaayo ang Katoliko mabira. Eh, wak man siya makahibalo sa gravity sa iyang mahimo na makomit nga sala kung sa iyang pagkatoliko mudawat pa siya og lahi nga tinuohan. Mao na nga matod sa Biblia, ang mudawat og lahi nga pagtuo sa ato ng pagtuong nahuktan, makaambit kita sa sala sa uban diha ng mga tao nga mianak nato. Ngano man na ang laing tinuohan kung mandani sa Katoliko magbitbit man gyud og bugas, sardinas og noodles, insulto na sa Katoliko. Murag nakamino sila sa atong pagkatoliko. Ibaylo lang nato ang atong pagtuo sa bugas, sardinas og noodles. Unsa man ang atong pagtuong Katoliko? Kini nga pagtuo gitukod sa atong Ginoo, ang Ginoo nga nagbugti sa iyang kinabuhi nga namatay alang kanato. Mo nang giingon sa Buhat kapitulo 20. Nganong dili nato ipakaminos ang atong pagtuong Katoliko? Buhat 20:28. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo nga inyong amumahon at imana ang simbahan sa Dios nga naiya sa dugo sa iyang anak. Ang pagkaimportante sa simbahan nga gitukod ni Kristo gibugtian kini sa dugo sa iyang anak. Unsa man ning dugo ni Kristo? Unang Pedro 1:19. Para makasabuta unsa kabugat ang atong pagtuong Katoliko nga di nato ibaylo sa pilalang ka ilong bugas o sardinas. Unang Pedro 1:19, 18 ta mag-start og sa 19. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inasunod sa inyong mga tigulangan, dili buta nga kawad-an sa bili sama sa lapi o gulawan, giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero walay buling o mancha. Ang dugo ni Kristo mas bililhon sa lapi o gulawan. Matod sa Buhat 20:28, ang simbahan nga iyang gitukod iyan ning gipanag-iya sa bililhong dugo sa iyang anak nga mas bililhon pa sa bisan unsang bahandi nining kalibutan. Mo nang atong pagtuo. Dayon ato lang ibaylo kini sa pipila ka sa pagkaon nga madunot ra. Nahibalo ba kamo kung nganong ang laing tinuohan danihon ang Katoliko butangag paon? Ang pangutana, kapila man sila kabeses muhatag ninyo? Muhatag ba sila hangtod sa hangtod ng membro mo? Dili. Kaya kung mamembro na mo, kuliktahan naman mo og 10%. Kanang ilang gi-invest, mabawi na. Pila naman ka simana mo, bahugan og bugas, aron mo madani sa ilang tinuohan. Pero pag membro na mo, labi na ning Seventh Adventist Church, kaya nagpatuman sa ikapulo, ako nang hisgutan, pari mo mailad. Kaya kini magong ato, pagtug-an mas dinood. Wala manggoy magingilad, kung wa ko'y magpailad. Ang kawutana sa ilang pag-invest ninyo, tagaan mo pirme, kung hatagan mo dawata.
pero ayaw mong suot sa ilang tinuuhan. Kaya nga naman, kolektahan mo 10%. Kung naihatag, kinasing-kasing, dawatan ninyo. Hatag man, nangayo na mo. Kung man sila din nga maghataw bugas, paglinya mo diha. Dawatan ninyo. Grasya man sa Ginoo. Pero kung ingno na mo nga, sister, magpabunyag na ta, balibad na. Kaya naman, once na mamembro mo nila, obligado na mo nga mo hatag og 10%. Kaya nga naman, hadlok ko naman mo. Unsa ilang bersikulo ipanghadlok yan nyo? Tug-anan tagid mo yun para di mo ma-scam. Kaya kami ni ame aron sa pagluwas sa mga ilarunon. Kaya matud pa sa mong giingon, inosente man lang kita. Kaya nagtuura to man tayo pagtuon god. So unsa ba ilang bersikulong gamito nun niya sa nagmamembro na mo. Mo nang ilista na bersikulo o pamalandungin ni karong gabi una usab mga tulog. Malakyas 3:10 mo niyang basahon dayon sa pastor. Unsa may giingon din Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron dunay pagkaon didto. So dado na ikapulo. Kung dili magdala ikapulo sa mamahitabo. Bersikulo 8. Nangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtika sa Dios? Dili. Gikawatan ninyo ang Dios pinaagi sa ikapulo. Kanang mga pastor, pag membro na mo, basa-basahon na ng bersikulo. Di pa nila basahon karon. Di mo atras mo. Ang ilang ihatag karon kana sang bugas. Unya nila ihatag ang bersikulo, ha? Kung membro na mo, di na mo magkakuha naman, nalista naman mo dito. Ilan namang i-claim ang inyong kalag. Mapugos na mo dito. Nakalista na mo sa inyong ilang libro dito, ng membro mo. So, kuliktahan na mo 10%. Ingnon dayon mo nga, kamo mga kawatan. Maluwas ba ang kawatan? Tubag, unang Korinto sa 6:9, walay mahalangit na kawatan. So, wadi mo malhangit, kundi mo muhatag sa ikapulo. Kaya kawatan man di muhatag. Pero ato nang ug-anan ta mo, kinsa tinuod nga kawatan. Para ma-aware daan mo. Sumala sa bersikulo, asa mandado na ikapulo. Matod sa bersikulo 10, dad-a ang tibuok ikapulo ngadto sa templo. Asa dadon? Sa templo. Ang pangutana, unsa man ning templo ha? Ato ning larohon. Daghan na ba templo? Daghan ni Temple of the King sa nakanta. So ato ning unsa ning templo? Ezekiel kapitulo 41. Maglaruhay gyud ta ini. Mayon ta tong mga hito sila din ato lang tudluan sa bersikulo. Unsa giingon? Sila nagwali nga maghatag ikapulo. Pero matod sa Biblia, asa na doon ikapulo? Sa akong templo. Ang pangutana unsa man ning templo ha? Ezekiel 41:17 hangtod sa 20 mao kining atong mabasa. Ang bongbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan sa mga larawan. Sa mga larawan sa palmera, sa mga kirubin, mga larawan sa kirubin nag-ulhos-ulhos, matag kirubin may duha ka naong. May naong sa tao na nagatubang sa palmera o sa usa ka kilid o usa ka naong sa leon na nagatubang kini sa palmera sa laing kilid, gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Asa na rin ikapulo? Sa templo. Unsang templo ha? Kanang templo nga naay larawan. Ang pangutana, asa man gidala sa mga Seventh Adventist ang ilang ikapulo? Sa templo ba kanila larawan? Wala. Dito dadon nila sa ilang konferensya. Dito nila dadon sa ilang mga pangulo. Ang ilang mga pangulo mo inabulahan sa ikapulo. Hangtod kanos aman mo kuliktahan, hangtod sa inyong kamatayon. Sa ato pa ko ng Seventh Adventist,
Muhatag ninyo na pulo ka beses o bugas. Pila man kilo sa bugas? I-compute na to kung malkansi ba tayo ni. Ba, sister? Detail pwede ha? Computer na ko ni. Muhatag sa 2 kilo. Ibutang talang ka ng tagsisinta ki, karang mahalon. Mahal ba ito nga bugas ulit ipalit? Basin? Ha? Broken rice? Mura naman. Nagpahit na yung broken rice 5 kilo, 5 na kilo anak. Alalis na ba, Gine? Para makasabot tayo ni og mudayon ba tayo ni Hasidente Bentes? Computer daw ninyo, malkansi ba mo? Og di ba tamaila din? Ito lang eh. Ano na may ibot cellphone din eh. O na, hala. Sige. Muhatag sila 2 kilo nga bugas. Dayon kanapulo sila ka. Pila na mo nahatagan? Pila na ka beses? Pila na mo nakadawat? Katulo pa. Buta tahan napulo ka beses muhatag. Napulo, assuming So napulo. 20 kilos times 55. 1,100. 1,100. Magpabunya ka na mo. Dugan to sardinas, nagkata ko sardinas? Pila ka buok? Ay, butang 2,000, butang 2,000. Ha? Pila bro? 2,000? 2,000 balo, ala. Pwede na pala isa na magpila na karton siguro. Plus, I-plus. 2,000. 2,000. Butang nyo na to 2,000. 3,100. Okay. I-round off na 5,000. O, sige. Hmm. Assuming 5,000. So, muhatag sila bugas, sardinas, noodles, makagas nila 5 mil, magbunya dahin ka. So, 5 mil na nagasto. Ikaw bro, pila may imong income sa isa ka bulan? 10 mil. Buhaan ka og 10%. 10%. So, muhatag 1,000. Sulod sa unong kabulan, pila na may makulit ka sa pastor? 6,000. 6,000. Bawi na siya. Gransya ba 1,000? 5,000 may kunan. Karon, di ka mahawa diha o pabilin ka. Hawa na lang, oy. Nabawi ng 5,000, naalkansi ba 1,000? Ano ba ito kubuan? Ano ba ito kabuan? Karon, kung magpabilin ka na, tibok, kinabuhi din mo. Ang pangutana maone, wa ka kamailan, Tingting lang. tubag, Hebrew 75. Kana sila nga ng eleksyon, kinsa man kay gitagag authority nga mokolek. Ato ni karuhon ba? 75 sa Hebreo. So may giingon din ang balaod nagsugo na ang makaliwat dilibi nga mga pare mao ang magkubra sa ikapulo gikan sa katawhan. Kinsa di ay ang gisugo sa Dios nga mao ang mokobra sa ikapulo? Ang mga pare nga kaliwat ni Lebe. Dili kay pastor nga kaliwat og bulanon. Kundi pare nga kaliwat ni Lebe. Ang pangutana maone, nganong nangulikta man sila sa ikapulo? Nga di man sila pare. Di man sila kaliwat pod ni Lebe. Unsa may tawag nimo sa manguha kwarta nga wa kasuguan nga manguha? Ito bagan ano? Unsa may tawag nimo sa tao nga manguha kwarta nga wa sa sugua sa pagkuha ni ana? Kawatan. Sa ato pa ini sila makawatan, kawatan sa tubang. Ang pangutana, ganahan mo kawatan mo sa tubang? Kawatan mo sa kinabuhi ninyo? Tubag dili. Kanang ilang giingon nga kundi ta mo hatag kita ang kawatan, ang tinuod na kawatan sila. Kaya wa sila suguan nga manguha. Dahil mangubra sila, kawatan silang scammer. Mao na nga dili ta magpailad sa mga pundok nga nangoleksyon o kwarta. Actually, wa man sila magtukod og relihiyon yun. Duganan ta mo ha? Kanang mga laing tinuohan, wa man gyud magtukod og relihiyon. Kay ang makatukod og relihiyon mao man gyud ang Ginoo. Salmo
121, gawas kon ang tao ang magtukod, kawang lamang ang iyang kahago. So ang Diyos gyud ang motukod. Ang pautan nga nagtukod man na sila. Nga nagtukod naman ang Ginoo. Nga nung magtukod naman sila, nga ang Ginoo nagtukod naman. Mutan na mo? Nga nung magtukod sila? Actually, ang ilang gitukod linding. Kapalo mo sa linding? Sister? Sister? Nakatry na maglinding, sister? Ang linding, magpa-porsyento o kwarta. Muhatag siya 10,000 principal amount, pahulamon ka ba 10,000? Dayon ang legal nga lending is 2%. 2% ra bro. Buti pasabot, pag magpahulam sila og 10,000, 200 pesos ra ang interest sa dismil. Mauna ang lending. Pero kining malalaing tinuohan, mangobra og 10% nga wala mohatag ninyo principal. Ang lending mohatag og dismil, mapahulam, kay naghatag man siya kwarta nga dismil, natural, doon na siya authority o rights nga mokolekta porsyento. Tungod sa rason na naghatag siya og 10,000. Naa siya katungod nga mo porsyento nimo, pero 2% lang ang legal. Pero ang mga pastor, kolekta og 10%, nga wa gyud mo hatag isukat og principal amount. Unsa may ilang rights, unsa may ilang authority na kolektahan mo? Nihatag ba sila ninyo o kwarta? Unsa may ilang gihatag? Ang pulong kuno sa Ginoo, ang Biblia nga gihimo sa Katoliko. Buti pa sabot, gipuhunan nila ang Biblia nga hinimo sa Katoliko aron mo kolekta og 10%. Nga ilan ang Katoliko? Nga naman, gigisata nila sa ilang kaugaling atong mantika. Sa Katoliko pa, di ko na muhatag. Panahon sa paghalad, 20 doon ang ihalad. Pero pagbabala sa tinuhan, 10% na ang ihatag. Kung sa'y gamit, aron muhatag ka, ang Biblia naghihimo sa Katoliko. Gigisata nila sa atong kaugalingon ng mantika. Munang ayaw mo pailad, kay walay manghilad kung walay tao na magpailad. Kung ang mga tao na eligible, dili sila pwedeng ilaron ni bisan kinsa na manghilad. So sa mahitabo, ang lending dunay rights na makuha porsyento. Unsay rason, bro? Kay nagpahulaman siya og principal amount. Ang mga pastor ngano mangulekta man, unsa may rights nila? Gisugo ba sila sa Dios? Wala. Isa gisugo. Hebrews 7:5 ang mga pare nga kaliwat ni Lebe. Hangtod nga di sila kahatag og bersikulo, pagisugo sila sa Ginoo, makawatan sila. Dili ta mahadlok sa pagbulgar ni ana. Kay mauna ang kabaturan, sakit ang kabaturan, daw samang operasyon nga walay anesthesia. Pero makaayo ka nimo kung operahan ka bisan sakit. Suasa may nindot. Lending, pastor. Nindot ang lending. Tagaan magbulat. Gawas nga, gamay na porsyento, hatagan pa ka o principal amount. So nindot yun ang lending kaysa pastor. Makarinyo ba yun? Itaas ba yun ang imong mahulam kung maayo kang mubayad. Okay. Next, asa may nindot? Pastor Bombay. Unsa man po ning Bombay? Kana matorko ba? Kana mabuguton? Unsa may estilo ning mga Bombay? Ang ilang paagi, magpahulam sila o kwarta, kay nagpahulam sila kwarta, doon na napod sila'y katungod kung rights nga mukubra ka nato og porsyento.
Pero pila man? 20%. Gitawag 5-6. 5-6. Buti pa sabot, sa imong 5,000 nga gipahulam sa Bombay, kaya nagpahulaman sa 5,000, natural nga mukobra siya og porsyento. Sa imong 5,000, kobrahan ka og 1,000. Pero nindot, although taas ang porsyento, pero again, gitagaan man ka og principal amount na 5,000. I-renew pa gyud sunod og maayo kang mabayad. So, kung imong i-compare asa may nindot ang pastor o Bombay. Sister, nindot ang Bombay. So, pamiya na mo sa pastor, bakit mo sa Bombay? Naunsa man ang taon mo. Kung mapaporsinto lang mo, kolektahan na mo porsinto, nga 10%, maayo pa mamiya mo sa pastor, palhin mo sa Bombay. Kaya nga naman, naman si authority na makuha, nagkitagaan man kaniya. Pero ang pastor, wag yun na mo hatag, sukat sa imong kinabuhi. Nihatag na, niadtong, gihatagaan kang bugas, pero nabawi na po na. Sumaw na ang kamaturan makiksuna. Nanong midaghan ang relihiyon, tubag. Tubagon sa Bible. Di ko magbutbuot na yung kaugaling opinion. Unang Timoteo 6:5. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Mao da bro. Mao di ay nga miabot na kita karon og kapin sa 40,000 ka mga pundok. Kay kini di ay mga tawhana nagdahom di ay sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Naabay na bankrupt na nagtukod og relihiyon? Wala. Tanawan ninyo ang nagtukod og relihiyon, puro na milyonaryo. Kaya nga naman, doon na lagi diri ilad sa relihiyon. Naadiri ang kwarta. Sama na si Kibuloy. Nagpuno na karon. Nahimo na siya nga disappointed son of God. Appointed man to. Karon disappointed na. Kay mag-atubang na siya sa iyang mga daotan nga ginahimo, iya nang anihon ang iyang gihimo na pagkadautan. Dili lang sa gobyerno sa Amerika, kundi sa korte sa Ginoo, litsunon na siya sa impierno, kundi siya magbago. Muna siya makiksunan. Disappointed sa Pinaka the most richest pastor in the world. Ang tanan nga nagtukod og relihiyon nahimong milyonaryo. Unang, kung ako gusto lang kong mahimong dato, karon diha daw kong berkaloy na moyo. Nihangyo rin taong kong berkaloy. Pwede ba? Tulo lang katuig. Magpaypay ko sa Cortes. Ikalima na ko nga balhin. Wala ko'y insaktong puloy-anan. So dahil decide ko na magkatoliko, didawat na ko ang mga sufferings nga akong optimistically nahibalo ko nga mo-undergo ko og mga sufferings. Nasaksi pa ko ni Jehovah na anak ko inindot kag ugmaon, pero ako ning talikdan ipakawalay bilin nako, mas mahal nako na niagid ko sa kamatuoran niya ko sa pundo nagitukod sa atong Ginoong Kristo. Mo na again kung nangandoy lang ko mahimong partahan o dato, dili na ko magkatoliko. Kay kami nga mga Catholic faith defenders, wala gyud may sweldo. Wala may sweldo sa atong simbahan. Kining amo kinasing-kasing voluntaryo nga pagpangalagan. Ug mao man na akong commitment, ang akong dedication sa danang Katoliko ko nga Lord, niyan ako sa imong simbahan. Tabangi ko Ginoo nga gusto ko mga lagad nimo nga matinud-anon. Tabangi ko nga mo serve ko nimo hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing.
So mo na akong commitment sa Ginoo. Mao nang samtang medyo napakoy kusog, napay panahon nagihatag sa Dios kanako, dili ako manghinayan. Mao nang naglibot-libot sa tibuok Pilipinas, moadto sa gawas sa nasod, samtang dunay kahigayunan nga mga lagad akong i-offer akong kinabuhi. Mao nang sa sesyon ni ingon nga nakita mi to kay gulay, Brad Paul ato ta. Okay man ko tabo man ko schedule karon. Karin naman ko sa So, mianhi ko din kay gusto nako nga kung mahimo kadto makatoliko nga tuan na sa ngilit, sa bungaw, sa baba, sa laing tinuhan, ato sila madani ug balik ug mulig-on ang pagtuo. Again, sa akong more than 10 years since 2011 nahimo kong katoliko. So, almost 12 years na. So, 5 na kabalay akong ibahin-balhinan. Ika ko sa Panglao, o sa Katuig Upat, o tingali ka ng Cortes, diha na yun siguro akong residensya. So, ako kung gusto lang ko mahimong partahan, di na ako magkatoliko. Nga naman, na ako'y capacity nga magtukod og relihiyon. Kabalo man ko magtukod og relihiyon? Kasayon naman anak. Sorry, yun na bro. Magtukod ko og Sure Ball Church. Sure po yun. Gusto ka sister, ikaw himong treasurer? Magkwartahan tang duha. Karon taon-taon, mag-open ko pagkutana. Open puro to niya. Umahuman lang ko sister ha. Tahan to tanan gusto mo tanan. Mao na makaigsuunan. Kung pagpadato lang, dato na koron. Kay kabalo ko magtukod og relihiyon. Doon ako'y kapasite na magtukod. Doon ako'y karisma nga danihon mo sa akong relihiyon. Pero wa nako ni himua nga kahimanan aron nga akong kompetensyahan ang akong Ginoo. Nagtukod naman si Kristo. Kung magtukod po ako daw samara nga nakigbato ko sa akong Ginoo. Ang akong himuon, magpasakop ko sa pundok sa Ginoo. Taliwa sa kapit o sa kinabuhi, ako ni antuson. Mao na akong commitment nga malipay ko kani ako nabilong sa simbahan nga giubanan sa Ginoo nga iyang gipanumpaan nga I am with you all the days until the end of the age, that even the gates of hell shall not overcome against it. So mo na kita magkatoliko, dili ta ganahan, di nato ibaylo ang atong pagtuo. Ang atong simbahan na adin ng espesyal nga pagkaon. Kung pagkaon lang atong balhinan, kung kaon ra ba? Wa na'y makalabaw sa pagkaon sa lawas ni Kristo. Nga naman, unsa may grasya nga atong maangkon sa pagkaon sa iyang santos nga lawas. Juan Kapitulo 6, 51, mo kini ang atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan. Si Jesus miingon, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod ko kaninyo, na ako ang buhing pan, na naugikan sa langit, ang mukaon niining maong pan, referido sa iyang lawas, makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. So kung pagkaon lang ang atong giapas, wala na'y laing pinakataas, espesyal na pagkaon. Ang pagkaon sa lawas ni Kristo diha sa Santos nga Eucharistia. Nga naman, makahatag kini o kinabuhi nga dayon. Kanang ilang gihatag ang pagkaon, di na makahatag o kinabuhi nga dayon, makahatag na o kabuhi. Noodles at tinapa. Makakabuhi. Pero ang pagkaon sa Katoliko, makahatag o kinabuhi nga dayon. Asa may inyong gusto? Kinabuhi nga dayon o pagkaon sa mga pastor nga makabuhi? Di man sa pagkaon og noodles. Mukaon mga ganit og noodles. O di po permanente. Mukaon kong sardinas. Di po permanente. Pero kung mauna lagi atong giadto dito nga noodles o tinapa, makakabuhi na na. Mo na gusto mo kinabuhi nga dayon, pabilin sa Katoliko.
Kay ni adinhi ang pagkaon nga makahatag og kinabuhi nga dayon. Ayaw ibaylo ang kinabuhi nga dayon sa pagkaon nga makakabuhi. So maayong gabi og mo abyata sa atong open forum kauban sa atong presidente. Kami manubag. Brad. Ikaw, Brad Jimmy, ang magsori-soroy sa pag Okay, so sa dili pa ang atong open forum mga pangutana ato sa tagaan og kasi pagpakpak si Brad Paul. Okay, salamat kayo Brad Paul sa presensya sa atong chapel chairman ang atong vice assistant president sa CFD nga naa diri kauban nato karon niya. For our information si Brad Paul usa ka Jehovah Witnesses inspired og for more than 10 years nakahimo siya mga simbahan dito sa Jehovah pa siya. Ya, for in God's grace na narig siya sa simbahan Katoliko no. Dili ni chamba sa lagma. Mao gini iyang kapalaran nga moari siya. Aron daghan siyang mga tao, daghan siyang mga kalag nga matabangan aron mabalik sa kamatuoran nga naay simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. So sa dili pa mohatag og statement ang atong chapel chairman, ari pa proceed dayon sa pangutana kay ganyan ano to ingon nga mangutana si nanay, nay. Okay, nay, proceed niya. Uba, ready mo ha, anda mo sa pangutana. O acknowledge pa nato dahil ang atong mga kaubanan sa City Sukla Chapter na bro. Ari, abante pare, bro, sis. Ang atong Vice President External nga nakauban niyang lovely wife. Pero lang ni sa yang asawa bro. Abante pare, bro. Ya, nay. Kung sa tayo pangutana ka na, nay? Na-sort ko ka ng born again. Naka-sort ko born again. Upat ka tuig, Brad. Anja. Kanang mo lagi na. Nagsimba na mo sa kada Domingo. Muhatag dumay kwarta, tag 50. Diya ako gawin ko yung trabaho, ano mapipangita, ando ako income kadadlaw. Kanang pilit yung kumatag, 50. Asa ko hatag 50. Ako mga anak, kumatag mag 50 ay kanang kada sweldo, sabado, tagaan man ko nila. Mo po hatag sa simbahan. Upat yung katuhay, Brad. Diya. Masa ang simbahan? Anang born again, anang... Evangelical? Ano ba? Ano ba? Lagi no, baptist. Wala Born kaya? again. Asa rin? Ang simbahan na. Lagi baptist, puro na brad. Moto kanang nagkahuna-huna man ko nga mo balik pita po pagka Katoliko. Nibalik ko, dugay-dugay na. Nibalik ko. Ano ko masimba. Kay paglison mo ko masimba kung daw ko kwarta kanang ihalad bitaw kay di man pwede og masimba bitaw nga way halad. Mauwa man po ko masimba sa ako rewa matag. ato ko anay ato computer na imo nahatag ha. Computer mo pila. Okay. Upat ka tuig. Upat ka tuig 4 times 12. Tag-kwinta doon na. Kada Domingo, kwinta. Dayon, 48 months ka nga nag-born again. Dayon, Kay suminta. Tag-kwinta kada Domingo, Oo. kasi kami. So, Ano na buwan? meaning sa imong tibuok kinabuhi, 192 ka nakasimba. Gitayip sa ito nimong 4 years nimo, dahil ang 4 years manggod na ang isa manggod ka to 52 weeks manggod na. O sa ito times ha. So 4 years times 52 weeks equals 208 weeks ka na simba dito. May hatag 50 weeks kada simba. So ay mga tag 10,400 imong nahatag dito. Dapat tuig. Oh. Pila may gihatag permiro sa imo sa born again na nakasuod ka dito? Pila ka kilong bugas? Buwan. Ang nahatag na namo kay amo ra man pud kita. Di ba? Permiro ba? Permiro. Permiro ba nga? Di ba ilang maghatagan na ng mga noodles na may hatag nila? Ipaon sa ila ba? Kuan katidado kit 100. 800. Oh. So meaning, sa imong nahinumduman, Kusire. nakagasto sila og 800 nimo, mo na born again dayon ka. Do pa, da pa man. Oo, lagi na to. So ato i-minus ang ilang gasto. Di ako gud kay sa Kaya una. basta, maay mong giingon nga, before ka nag-born again, nakagasto sila og 8,000 na grocery. 800. So sa ato pang imong nahatag dito sa imong upat ka to, 10,400 man. Sa 50 pesos na, 50 pesos na. Uy, labo tong ikapulo ha. Tananghala na na. So na, ato i-minus sa ilang gasto. Nakaganansa sila og 9,600 pesos. Tanawa? Sa imo lang 50 pesos,
Kanansyado na sila. Ah, So pero ang imo sila kabalakan mo ni. Katong imong 4 years sa pagka-born again to, di pauli naman ka sa Katoliko, nangumpisal ba ka nga nakabalhin ka? nang umpisa ko nang insulti ko sa pare. Tong Biyernes ay tong Martes kanto. Martes, Lunes matusugod, umpisal, Martes. Buti pasabot, mag-ora di ka ni balik. O welcome na okay. simbahan Ay, Katoliko insugid balik. ko sa, insugid ko sa pader. So sa mga nang ba, cancel ka na. Kasi, giahon. Ikaw na ito na, ihatag na ito sa ilay. Ayaw na pagbawian. Ang ako ko sa ora, brad kay, kanang wako bitaw sa mo nanudlo kanang Katoliko, kanang kulong sa Ginoo. Gusto ko nga maminaw ko kanang kulong sa Ginoo. Oo na ni Ronay. Wala man sa una ko di namin nanuroy kada balay kanang sakabi na nga nang mutudlo ko kanang kulong sa Ginoo. Naminaw ko. Unsa mo lagi na gusto mo ko maminaw kulong sa Ginoo. Wa man mo sa una nang maturoy bitaw kare nato Katoliko kanang kulong sa Ginoo. Wala. Una. Wala pa rin kahibaluan ng unang Juan 1:10-11 ka dili pwede magpasa ka. O pa ka na hibalo Wa no. man ko ka ko kay nang Biblia, wa man kay Biblia kon. Di man po nila basahon. Sa diha na ko sa kitagaan ko Biblia nga dako bitaw baga. Oo. 500 man to unya. Diha na ko magsige basa, diha na ko naka Sa punagin. ganang na. Oh, mun agin to. Diha ko nakapasa jud nga naa jud tanan adto nga kanang hisgotan yo karon bitaw bra. Anong Oo. nakabaton mahag Biblia ng Katoliko may naghimo? Na may Biblia si Kay namalit sila sa bookstore. wa ko kay bawan na di sa lagi gatag man nila na mo. Mao lagi sa gipalit sa bookstore. Mao lagi. Wa man sa naghimo Bible na. Oh. Wa man na sila Bible. Na Bible bisa padalo na sunod ng ani. Namalit lagi sila sa bookstore. Oh, siguro. Di man na ila. Oh, 500 kuno to. 500. Ah. Kamahal. Jadi hatag. Class sa Tagaan mi. Sister, kamahal silang Bible. Nang amo do'y paghatag naman ganit. Gusto mo mangayo. Nabi to Bible sa Napi sa balay. Sa gusto sa kangahan mga Bible. Hatag na na ba bayde? Pagsaba mo, wala may Bible. Kinintos ba itong Bible nila? Kabarato lang ipanghatag naman nasa uban. Ganito. Yan siya ako, Brad. Ganan siya gihapon sa sister. Namalig niya sa Bible nga dili ila. Wagay ka tampo bisag period. Isa ka naghimo sa period sa Bible. Ang naghimo sa period sa Bible mao si Saint Isidore Obispo Hasibel. Gibutan na niya period ang Bible ni adtong 7th century. Sila wala na tampo bisag period na maligig si 500. Okay, ang Biblia sa ano, may period. Dito. Okay, naipakutan na. Dahil pangutana. Kana. So salamat kayo sa imong pag-share o bahin sa imong kasinatian sa dito pagka sa punaginay niya. Salamat sa imong pangutana kay maka-inspire po to sa ubang minaminaw nga bisag na biktima ka pero at least kitagaan ka pamagi sa Ginoo nga makabalik sa simbahan Katoliko. Maayo ra gyud ni biya siya. Kung dito pabilin siya mahimaw silang burn. Burn. Masunog. Sunog ba? Sunog. Sunog niya. Sunugon pa yun. Sunogon pag Sunugon pa ka sa imong kaalkanse. Sunugon pa yung kapugon o di ta kabalik ani. So, nangita taglaing pangutana kay chance ni nato labo na si Brad Paul Alima. sa kapilya. No, salamat sa mga kaubanan. Vice President sa Sukulan Chapter, Regis Tamamo, external. Mga opisyalis, Vice President sa Resisan sa Catholic Faith Defender, Brother Roland Nisa. karon ay ang mga born again sige na sila ka bungkag-bungkag. Kay nahitabo manggod nga kini man ko mga born again nga pondo kanong daghan na sila. Sama sa Cebu na ay born again dito nga gitawag the living bread. Nagparehiso sila sa Security Exchange Commission, ang ilang born again is the living bread. Dayon maayo magud ang ilang pamaagi sa pagdani sa mga Katoliko. So ang nahitabo ni progress ang the living bread. Nidagha ilang membro ba? Tubo. Tapos pagkadagha na sa membro na ang nahitabo nag-away ang pastor o ang assistant pastor. Kaya dako na mag-koleksyon. Ang nahitabo kay naa na sila gap ang assistant pastor miadto po sa SEC
nagtukod po siya og iya. O sa may ngalan, itawag the living water. So ang iyang senior pastor, the living bread. Ang iyang gitukod, the living water. Unsay nahitabo sa simbahan ng living bread? Nahimong sliced bread. Ito nga. Mao na sila, sige ka slice hangtod karon. Mao nang midaghan ng relihiyon. Tungod sa ilang koleksyon na 10%. Sorry, pangutan. Okay, so palihog ko ta sa laing pangutana ba kay Aron. Tagaan og katinawan ni Brother Paul Olima. So next nga pangutana. Sige ikaw na. Okay na kay pangutana rin. Okay, so may sige sa gud nato pwede mangutana. Clarification man aron makakuha ta og sakto nga pagkatinaw og pasabot sa tuig suwat. So sige na kay sayang kayo ang chance nato labunas na aning mga kaubanan nato no. So, kasi, mangutana mo, pero sa... Basin mangutana sila, Brad, nga, unsa man ganing baboy. O, kana? Mao man ang Petapista naman. giingon gud sa mga sa badista. Di ba nagtulda man sa 7 days, tulda man tawag nila. Tulda sa amo sa Mindanao. Pito gyud nakaadlaw kay straight pagkahuman ana bunya ka dayon. So meaning pito ka adlaw na hinatagay sa bugas. Mo din na bro, kanang padung po nasa. Sige na santa sa tuwa. Oo. Eh dito si Kihor, tulda po din sila dito. Oo. Nato din sa Dito po si Kihor. So ato na hisgutan ng baboy. No? Di mo mangutana ana. Ni ani sa Levitico kapitulo 11. Ato ni basahon. Levitico kapitulo 11. Mao ni basahon sa laing tinuohan. Gani adaw din nga doon ay baboy nga dili pagkaon. Paminaw mo ba ayo ha kay putanon ta mo. Ang baboy bisan tuod kun pikas ang kuko niini dili man kini mousap. Busa hugaw kini alang kaninyo. Unsa nga baboy ang dili ipakaon? Dili mo usap. Kanang dili mousap. Klaro? Klaro na ba? Baligon ako. Ang baboy bisan tuod kun pikas ang kuko niini dili man kini mousap sa kinaon busa hugaw kini alang kaninyo. Unsa ka baboy ang dili pakaon kay hugaw? Kanang dili mousap. Karon human sa atong katitisim, uli mo sa inyong balay. Makalabay mo diha og tangkong pamunit mo. Iit sa saad sa inyong baboy. Kung di gani usapon, ihatag na sa masabanista. Mo nila kanon. Ipakaon na sa ila. Hindi man usap. Ang giingon sa Bible, ang dili mo usap. Pero wa man kay baboy nga dili mo usap. Di man na panglamyo ng ilang gikaon. Kinsa may isugo ini? Apil ba ang masabanista? Nga mga platnos, parehan ako. Tubag, versikulo 11, 1-2. Unya ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron, sultihi ang mga Israelita nga kining mosunod mao ang mga mananap nga mahimo nilang kanon followings ni ato mga dili pakaon. Kinsa gisugo? Ang mga Israelita. Dili di ay mga Pilipino ang gisugo, kundi mga Israelita. So wala tayo labot na ining mga balaod para na sa nasod sa Israel o pruibahan nato sa laing bersikulo. Dinhe sa Deuteronomio 14:2, mo na itong mabasa. Katawhan kamo nga balaan, iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios, gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo, o walay laing katawhan sa kalibutan, nagihimo niya sa ingon, ayaw kamo pagkaon, sa bisan unsang butang nga hugaw. Alang kakinsa na ini, sa mga Israelita, o dili ni alang sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. 21 sa prueba na sila nagisugo o makaunta na ini. Ayaw ka mo pagkaog mananap nga mo batay lamang iyaha. Apan makakaon ni ini ang mga langyaw.
o ibaligya ngadto kanila aron ilang kanon. Unsa daw? Para sa Israel, di naipakaon nila, pero alang sa mga langyaw, ibaligya gani aron ilang kanon. Sa ato pa, ang balaod sa pagkaon sa gidili sa Levitico, wala na isugo sa tanan. Isugo na sa Ginoo sa mga Israelita. Ngano mo apil man ang mga Pinoy. Gawa man sila sugua. O mobalik sila puhon din, ing na sila sa may mabasa di sugo mo. Deklaro man din Naway labot ng ubang nasod. Salmo 147 versikulo 19 o 20 mo na ito mabasa. Gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan, ang iyang mga balaod ngadto sa Israel. Wala niya buhata kini sa ubang mga nasod. Suwa na isugo sa Ginoo sa ubang nasod. Isugo na niya sa Israel. Kung moingon sila, babawalon tayo sa pagkaon na ini, ing na sila. Asa man nabasa, nagisugo ang malaing mga rasa. Amerikano, Negro, Pilipino, Koreano, Hapon. Way mabasa. Ang mabasa din na Israel ang isugo ni anak. Roma 14. Unsa may giingon din sa balang kasulatan? Ang mukaog bisan unsa versikulo 2, 14:2 mutabang sugod. May nagtuo nga mahimo nila pagkaon ang bisan unsa. Apan ang mga huyang sa pagtuo mukaon lang ug utanon. Kana day mukaog bisan unsa mao na ang lig-on og pagtuo. Kana man day mahuyang og pagtuo dili sila mukaog bisan unsa. Ang mukaog bisan unsa dili ang ay maghukom sa mga taong utanon ray kanon. Ang ay usa ang magkaon sa bisan unsa dili ang mukaog dili usa maghukom sa mga tao nga mukaog bisan unsa kay gidawat na siya sa Dios. Sa ato pa kining mukaon tag bisan unsa ang Dios midawat na ni ana. Ang di lang makadawat ang sa barista. Di sila kadawat ana. Ang ilang gusto mo apil ko dito sa mga maghinuduyog yun. Unsa man yung maghinuduyog ta? Gipadayag. Gipadayag kapitulo 3 versikulo 9. Kanang mga sakop ni Satanas nga pundok ni Satanas nagpakahudiyo, mga bakakon sila. Unsa dayon na? Di man sila mga Hudiyo. Ngano nagpakahudiyo man sila? Unsa nag-ingon sa Biblia? Kanang pundok ni Satanas nga nagpakahudiyo. Wa man sila suguan ni ana, ang Israelita man, pero magpakahudiyo sila ngano man matud sa Biblia mga pundok ni Satanas. Dili ako nag-ingon ang balaang kasulatan ug mga bakakon sila. Mao nang ayaw mo patunto sa pundok ni Satanas nga nagpakahudiyo. Matud sa Biblia, makakaon kita og bisan unsa. Unsa man ning bisan unsa? Levitico 11:22 para mahibalo mo, para mukaon na mayene, wa mo kakaon. Makaon ninyo kining mosunod ang tanang klase sa dulon, timos o apan-apan. Ugma, ting-init man, pangdako po apan-apan. Hakpan ninyo apan-apan ka itong kakanon. Mga timos, kaon mo. Sumala sa gisugo. Kaya sumala sa Biblia, pakanon man tawag timos. Kanang masabali sa alat, hati timos dito. Maligyan ang timos para nila. Okay, pagkaon mas Biblia. O man ipakaon ang timos. Amo ni magwapo ni Gusyo. Nagtuman ba sila ini? Apan-apan. Friend, mo ni magwapo ni Gusyo. O man ipakaon. Manakop tagapanapan timos. Dulon. Pero ang importante dito sa pagkaon mo ang pag-ampo. Unang Timoteo. Sa may kiingon din
Unang Timoteo 4:4-5. May pangutana. Saan tao may pangutana? Nagawa ko pangutana ba yan? Bro, na po tayo ipasupot, bro. Nga, kwan. Okay na? Hmm. Base magod sa time nga dire nga itong mga igsuon nga mga nang katolik no katong mga sabalista, mga pastor nag-isgot man ani. So ato gining ipasupot kay init-init pa ni. Aw init pa ni nga isyu. Hinapinan gamit ang mga bersikulo sa Bible labi na sa Old Testament matod pa. Oh, gipakita gito sa projector no. Paghimo sa Ginoo sa kalibutan sa ikapito ka adlaw may pahuway ang Ginoo. O nakatuman sila ani. Samot nga kay sa New Testament gamit ang Lucas 4:16 nga ang ihimo sa mga Hudiyo sama sa nanda si Kristo ning tamapod migsod sa sinagoga sa adlaw papahulay nga Sabado di mo nila sila may nakatuman kita kay Domingo man ta di sa may tinuod alay ang mingtuman sa Sabado o kita nga Domingo Bertol. Ako na bro, mukha ko kanang wire. Ato ni susihon. Ining giingon sa Henesis nga ikapitong adlaw nga mipahuway ang Ginoo sa iyang pagpanglalang lahi ni sa adlaw nga ikapito sa atong kalendaryo. Para mahibalo ta ini. Unsa may basihan sa ikapitong adlaw sa atong kalendaryo? Nga makayong kita kining ikapitong adlaw ilahi sa atong kalendaryo. Henesis 1:14. Unya miingon na usab ang Dios motungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabi ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug mga tuig ug mga mahinungdanong mga panahon. Unsa man ning kahayag nga magbahin sa adlaw ug sa gabi nga mao ang tamdanan sa adlaw, katuigan o mga panahon. Mao man ang atong adlaw. Gibuhat ng adlaw sa ikaupat ka adlaw sa kreasyon. O kanang adlawa ang tamdanan sa pag-ihap sa panahon. Kung mao na ang atong sundon sa Bible, dili gyud magsama ng 7 days sa kreasyon o sa kalendaryo nato nagibasihan. Kaya gibasihan ang kalendaryo nato ang pagtungha na sa adlaw. Nga mosubang o mosalop counted o sa kaadlaw. Dayon sa may giingon sa Biblia. Ang Lucas 4:16. Sa sugo sa Ginoo. Deuteronomio kapitulo 5 sa may giingon sa balang kasulatan. Tamda o balaana ang adlawng pahulay. Sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo inyong Dios, magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Unom human sa unom ka adlaw nga trabaho ay kapitong adlaw maong pahuway. Ang pangutana mao ni gisabot ba niya sa Seventh Adventist ila ba niya contextualize? Unsa man ang unang adlaw nga manarbaho ta? Lunes. Kung Lunes ang atong unang adlaw sa trabaho, mo trabaho tag unom ka adlaw. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo ang atong adlaw papahulay. Ito. Kay magtrabaho matag unom ka adlaw. Kanama sa balista. O sa may ilang pahulay, di ba kapito? O sa may ilang unang adlaw nga magtrabaho, Domingo. Ang pangutana, kung pananglitan, ang sabanista, empleyado sa gobyerno, nagtrabaho bangko, mga maestra, kung sa may sugod nila magtrabaho, Domingo, no, may opisina, naon sa may tao ni sila, oy, mga bright magkadi sila. Pag sugod ang trabaho, Domingo, makasod ba ka? Naabay, manunlog, Domingo. Mo man nag-iyon sa Bible, magtrabaho ka sa unong adlaw, ikapito pahuway ka. Unsa may atong unang adlaw nga trabaho, Lunes man gid ang unang adlaw nga trabaho, di ikapito Domingo. Kung atong istiktohon nga Sabado ay ikapito, di ang atong unang adlaw nga trabaho, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Sabado ka kung ang imong pagtrabaho sugod Domingo.
Ang ngay truhod sige. Sa ato, baka naman sa Badista, panodlo mong Domingo sa eskwela mo na abay may estudyante. Mga liso na ganing kalibutan, o mo na ilang tumano na ilang pagtulunan. Naabay bangko o Domingo, opisina, sirado mo ng PNB sa plaza, di sila kasunod para kay Domingo, di sila matrabaho. Kaya Sabado sila pahulay. Dili man good issue ang pahulay. Kay bisan karon human na ini mga tuog ta. Mamahuway ta. Nanay paabot man og Sabado pahuway. Ug katuog unday kag pahuway gud diha. Ikaw may magbuot sa imong lawas. Mao na nga ang Sabadista wa gyud matunong sa pagkonteksto sa kamatuoran sa Bible. Mao nang kita Domingo again kay unom ka adlaw ta mo trabaho. Lunes ang atong starting sa atong working days. So natural, Domingo ta mamahulay. Excuse me, bro. I-follow up lang po na connection naman sa kanihang gingon. Gidamay man nila si Kristo, bro. Kay Hudiyo, no? Hintamod. Si Kristo kay hintamod masad sa adlaw papahulay. Pagkangan lang na sa Lucas 4 lang gingon nga si Kristo migsuot man sa sinaguga sama sa nandan nga gibuhat sa mga Hudiyo. So unsa man jud si Kristo hintamod pa pod sa adlaw papahulay nga Sabado? Ang pangutana mao ni unsa may gihimo ni Kristo didto sa sinagoga sa alay papahulay. Kunya mingon sa Diyos. Mayon na ba masabi sa kay misimba ko no si Kristo? Masimbahon na nimong Dios. Kisa man simbahon sa Dios. Ila sa pagsugod sa mga Si Kristo mi ato ito nga nagbasa sa kasulatan. Iyang giwalihan dito ang tuwa sulod sa sinagoga. Mabasa na to sa 16. O miadto sa Jesus sa Nazaret. Nakadto kaning lugar. Dito gyud na tao ang Ginoo, dito na tao mahal, dito gipahibawo ang mahal nga birhen nga magbabdo siya katong balay sa mahal nga birhen nahimo ng Basilica of Annunciation. Simbahan Katoliko. Wow. Dili sa Sabadista. Diin siya nagdako og sumala sa iyang naandan miadto sa sinagoga sa adlaw ng ipapahulay. Aron magunsa? Aron mo simba? Dili. Aron nga magbasa sa kasulatan, meaning nagwali siya. Unsa may reaksyon sa mga taong iyang giwalihan? Sa pagkaduog nila ni ini, nangasuko pag-ayo ang tanang nga dito sinagoga. Sumato sila sa Badista to. Moto si Badista gyud niya bro, so nangasoko. Ang iyang giadto katong sa Badista nga nangasuko. Nang high blood ba? Di ko na mga baboy pero high blood. Di man mga baboy sa Badista. Pero nang high blood sila sa Kristo. Maoran niya di mo ka baboy na high blood. Maayo pa tayo Katoliko. Ipasagilan tayo ka baboy. Sila nang high blood. Unsa gihitabo? Ilang giguyod si Kristo o gusto nila nga ihulog siya sa pagkaway batasan ni sa Badista. Ilang kontra ang Ginoo. Di sila kauban eh. Padayon. Dili sila kauban. Pahilayo mas Kristo na nila. O sumala sa 30 o si Kristo may pahilayo kanila. Unang pahilayo gud mo sa Badista. Sundo nato ang Ginoo. So nag-ingon sa unang Korinto 11:1, imitate me as I imitate Christ. Sundugo na to si Kristo nga may pahilayo sa Badista. Palayo po pa. Nagpadulay noon mo, tugi na ibugas. Dawatang bugas. Aban pahilayo mo sa Badista, wa na ibugas. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.